Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan, kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng, Ina ng Diyos, para sa aming kabutihan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyupo po ang lahat. Sa kabila ng mga pagkukulang, Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan. Muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huday, leyong nahihimlay. Walang mga anghas, lumapit sinuman. Hawak niya'y setro tuon sa paanan. Sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal. Ang tunay na haring dito'y magtatangan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
kapatiran. Sa taglay mong karunungan, O Diyos, siya'y pakiliran. Upang siya'y maging mapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Ang lupa'y inawa niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain itong bansa. Maging tapat ng hari sa paghatol sa mahirap. At ang mga taong walay pag-ukulan ng paglingap. Yung buhay na matwid, kanyang kapanahunan. Madama ng bansa nila at umunlad habang buhay. Yung kanyang kahariay, palawak ng palawak. Mula sa ilog Eufrates, sa daigdig ay kakalat. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag malimutan. Manatiling laging bantog sa katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa. At sa Diyos silang lahat, dumalanging hari nawa. Pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala.
Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac. Si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Bus. At naging anak naman ni Bus kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Hese na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias. At si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat. At si Josaphat ang ama ni Horam na siya namang ama ni Uzzias. Itong si Uzzias ay ama ni Hotam na ama ni Akas. At si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases. At si Manases ang ama ni Amos na ama naman ni Hosias. Si Hosias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, si Eliakim ang ama ni Azor, si Azor ang ama ni Zadok na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud, si Eliud ang ama ni Eleazar, si Eleazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob, at si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatwid, 14 ang salin lahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Solidad Club para sa ating Panginoon. Ikalawang araw ng ating pong simbang gabi. Ikalawang araw pa lang, ha? Sa susunod na araw, tiyakin ninyo na attentive na kayo, ha? Ikalawang araw. Kahapon po, kung babalikan natin ang mensahe at ang pahayag ng mabuting balita sa unang araw, sa atin po'y ipinakilala ang katotohanan. Sabihin nyo nga po, katotohanan. Pag sinabing katotohanan, walang iba kundi si Kristo, ang katotohanan. At ngayon, parang nagbabalik tanaw tayo ulit, no? Nagfa-flashback tayo ulit. Saan ba nanggaling ang katotohanan ito? May pinagmulan. Kaya nga itong lahi na pinanggalingan ni Jesus, no, na trace back hanggang kay Abraham, hanggang doon sa sumapit kay Jose na naging asawa ni Maria, na asawa o naging ina ni Jesus. Yung lahi. Bakit ba? Ano bang importansya nito? Bakit kailangan sabihin pa sa atin yung itong napakaraming pangalan na ito na halos hindi nga natin kilala? Hindi na nga kilala kahit magbasa ka sa Bible, no, na ano bang ginawa nila. Marami dito
Wala lang, nakalimutan na. Pero marami din dito ang sikat. Marami dito ang naging masunurin, naging tapat sa Diyos. Marami din dito ang naging suwail, naging prostitute, naging babaero. Lahat ito nandito. Pero lahat yan, no? Pwede sanang, di ba si Jesus, anak ng Diyos? Perfect. Bakit itong mga lahing pinili ng Diyos hindi perpekto? Mga nagkamali, mga nagkasala din, pero hindi inalis sa listahan. Dahil, no, sabi nga, kung isa dito ang mawala, tapos ang kwento. Sa tingin nyo, kung kay Aram pa lang, tapos na. Pero hindi Kahit na nagkamali si Aram, kahit nagkamali si Aminadab, hinayaan ng Diyos na magtuloy ang lahi, na may pumalit pa rin. Sa tingin nyo ba? Bakit? Uy, laban. Laban, ikalawang araw pa lang. Ha? Sabi sa inyo, kung maglalakbay, dapat magpahinga ng maaga, ha? Baka matapos na ang lahi mo ngayon. Diba? Maganda matanong nga po mga man. Meron ba ditong nagsisimba ngayon na 3 lahi? Andito yung apo, yung tatay, at yung lolo. Meron ba nagsimba? Wala. Yung 3 generation, yung lolo, yung anak, yung apo. Wala. Saan? Sige nga, baba nga dito. Asan nga? Asan yan? Isa lang? Si Badad? Sinong anak ni Badad? Si Aminadab? Sinong anak ni Badad? Ha? Si Love. Sinong anak ni Love? Isha. Okay. Meron kayong prize mamaya. Ilang? Sino yan? Nasa labas, nagtataas ang kamay. 3 lahi Asaan? May ibang lahi daw. Lahing aso, lahing ano. Anong lahi? Sige nga, pakialam nga yan. Kunin ng birth certificate niyan. Sige po. Meron seryoso po sa labas. Kasi maganda rin balikan natin yung kwento ng ating lahi. Ano ba nangyayari sa atin? Halos itakwil na natin at kalimutan natin ang ating lahi. Hanggang saan ang kaya ninyong balikan? Sige nga po, magpapasko na Magre-reunion na naman tayo. Magkikita-kita na naman. Ano ang babalikan natin? Mga pangit na pangyayari? Ay, alam mo, yung nanay mo, alam ko, naku, ang landi-landi ng nanay mo na yan. Ganun na naman ba? Pero di ba, bakit madalas natin itakwil ang lahing pinagmulan natin? Kasi nakakahiya? Kasi adik? Kasi babaero? O baka hanggang ikaw, tapos yung magulang mo lang, nagkalimutan na kayo. At ngayon, umaharap ka sa Diyos, bakit kasi sila yung naging magulang ko? Kaya tuloy, ganito kami. Ito nangyayari sa akin. Bakit kasi sila ang magulang ko? Isip.
Kilala mo pa ba yung tatay ng tatay mo? At yung tatay ng tatay ng tatay mo? Wala. Okay, may good news ako sa iyo. Yung katabi mo, lola mo yan. Baka hindi ano, baka may magkalahi pala, magkadugo pala kayo, hindi nyo, kasi nga, wala na wala nang nag-trace back kung sino nga ba ang kamag-anak ko, sino nga bang, paano? Anong gagawin natin? Maganda kasi malaman din natin yun, no? Magtataka ka ba kung bakit high blood ka? Bakit may diabetic ka? Bakit may sakit ka? Saan ang galing yan? Bakit kulot ka? Kalbo ang tatay mo. Bakit? May nakita ako. Tuloy, ano to? Niloko ba ako ng asawa ko? Teka lang, hinay-hinay. Kasi yung asawa mo, may lahi silang kulot. Yung asawa mo, nagpaunat lang yan. Pero kulot talaga dugo niyan. May halaga yun eh. Kakalungkot, itong mga bata ngayon, nakasama natin, wala nang pagkakakilanlan kung saan siya nanggaling. Yung pinagmulan. Kaya tuloy, lagi tayong nagkakaroon ng identity crisis. Bakit nagkaganito? Pati nga gender, nag-identity crisis na tayo eh. Ayaw nating balikan. Wala masaklap na karanasan. Walang hiya sila eh. Pabaya sila eh. Ang tanong nga, bakit ka pa ipinanganak? Ano bang gagampanan mo sa mundong ito? Ano bang gagampanan mo sa lahi ninyo? Isip. Pagnilaya na mabuti. Hindi porket manginginom ang lolo mo, kailangan manginginom ka rin at yung apo maging manginginom din. Kasi lahi namin eh. Hindi, sa bawat ipinapanganak sa mundong ito ay mayroong pagkakataon na ibinibigay ang Diyos na pwedeng gayahin mo ang pagkakamali o ituwid mo ang pagkakamali ng nakalipas. Mahirap kung isisisi natin ng isisisi, tapos hindi mo napapansin o namamalayan, nagiging ikaw yung taong ayaw na ayaw mo. Ayaw mo sa nanay mo na bungangera, tingnan mo ikaw ngayon. Ayaw mo sa tatay mo na babaero, o tingnan mo ikaw ngayon, ang dami mong kachat. Wala naman kasing chat nun eh. Kung mayroon lang. Binabalikan natin ang nakalipas, hindi para sariwain yung mga sakit, yung mga lungkot. Binabalikan natin para matuto tayo at mas maging maganda ang ating hinaharap. Minsan kapag kung mag-aasawa kayo, tapos ayaw man lang magkwento tungkol sa pamilya, huwag muna kayong mag-asawa. Kasi maraming issues ang lalabas dyan. Maganda yung stage ng pagpapakilala muna eh. At kinikilala mo kung saan siya nanggaling. Para nang sa gano'n, natutulungan din. At maiintindihan mo, bakit parang buang-buang naman to ngayon? Kasi mayroong pinanggalingan na hindi pa nasusolve. Tapos yun, mag-aaway na lang kayo. Pwede kasing, di ba, kung hindi mo maintindihan yung asawa mo, tanong mo sa biyanan mo.
Baka sakaling matulungan ka saan o ano ang pinanggagalingan niya, bakit ganyan siya mag-isip, bakit ganyan siya magsalita. Ano? Tandaan niyo po ha, lalo na yung mga bata ngayon na nandito. Mga bata, makinig na mabuti ha. Hindi kayo ang pumili ng inyong magiging magulang. Ang Diyos ang pumili kung sino ang magiging magulang ninyo. Ang mga magulang ninyo, may mga karanasan yan. May mga naging kahinaan yan. Pero hindi ibig sabihin, magiging katulad ka nila. May pagkakataon para itama mo, ituwid mo ang naging pagkakamali nila. Pero kung sakasakaling magawa mo din ang kanilang mga nagawa, huwag kang mawalan ng pag-asa. Magbibigay ulit ang Diyos, magpapadala ulit ng Diyos ng panibagong lahi para ituwid din ang iyong pagkakamali. Sana po sa puntong ito ng ating buhay ay mapagnilayan natin, nasaan nga ba tayo? Ano bang naiko-contribute natin sa ating lahi, sa ating pamilya? Tungo ba tayo sa pagtatama o nagkamali na rin tayo? Sa mga magulang po, no? Malaking impact po kasi kapag meron tayong nagagawa. Tapos pilit lang natin pinagtatakpan, hindi natin binabago, hindi natin pinagsisisihan. Kasi ang kasalanan ng magulang sa lahi, ilang lahi pa bago ito mawala. Bago ito lubusang mabago. Pero mo, ilang lahi? 14. Pagdating kay Jesus, nabago na ang lahat. So ipinanganak ka para muling baguhin ang kasaysayan o ang kwento ng iyong pamilya. Yun ay kung gising ka pa. Yan na naman eh. Mahira naman eh. Pero sana po, no? Magkwentuhan naman. Ikwento ninyo. Huwag niyo ikahiya. Nakalipas na yun. Tapos na yun. Ha? Ikwento ninyo. Huwag nang mabuhay sa bitterness na dahil niloko ka ng asawa mo, kaya gusto mo sabihin sa anak mo, wala na siya, patay na siya, kalimutan mo na siya. Huwag ganon. Kasi bahagi ng pagkatao niya, yung pinagmulan niya. At yung mga nauna sa atin, mayroong impluensya sa kung paano tayo magsalita, kumilos, mag-isip sa kasalukuyan. Amen? Magsitayo po ang lahat. Humiling tayo sa ating Diyos Ama, mga kapatid, ng pusong bukas sa Kanyang karunungan habang ating hinihintay ang pagdating ng Kanyang anak, ang ating itutugon. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Maipamalas nawa naming iyong simbahan, ang iyong karunungan at pag-ibig, Ama, sa aming tapat na paglilingkod sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Gabayan mo ang aming mga lingkod bayan sa kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Itinataas namin sa iyo, Ama, ang aming mga pasanin at pagdurusa. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng iyong mapagmahal at makapangyarihang karunungan. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Yakapin mo sa iyong mga bisig ang mga namayapa naming mahal sa buhay. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan.
Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na iniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Langin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ang Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay ng iyong sambayanan upang sa kagalang-galang na pagdiriwang na ito, kami ay pagindapating mong magkasalo-salo sa pagkaing ibinibigay mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos sa makaharap sa kanyang kadakilaan.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoon Diyos ng mga hukbo, ang langit at lupa, ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sa diri ay inihain, bilang pagkain tinubin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y Iyon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang mapapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ibahin dulot sa tuso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapulihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Amen. Sa gula at lungkot, kaya't sama-sama tayo manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina, bumalik ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Lipat kay saya dapat ng Pasko. Kung bawat pamilya ay buo, kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina, bumalik ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga dito, Father. Pagdiriwang sa pagdating ng malulubos, alay kay Birhen Maria, patamis na ina ng ating Diyos. Kaya ka nagsigising, kaya ka nananalangin, kaya kang nagdiriwang sa atin ang kaligtasan. Ating pagdiriwang sa pagdating ng malulubos, alay kay Birhen Maria.